Magandang buhay mga bata, bago tayo magsimula, tayo ay manalangin. Iyo ko ang ulo at damhin ang prinsesya ng Panginoon. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, every this day be at my side to light my guard, to rule and guide. Amen. Ngayon, naman mga bata, tayo ay tatayo ng tuwid at ilalagay ang ating kanang kamay sa dibdib. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, pes ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lubang iniwan, tuwan ka ng mahitig, sa manlulupi, di ka pasisiin, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bukaw. Madilag ang tula at awit sa paglay minamahal, at isa't ng utawat mo'y tagupan na naglilingin. Ang bituin at araw niya kilat pa madidingin. Upang ang araw ng luwag at ipansin sa buhay langit sa piling mo. Aming hidaya na pagmay ng aapi ng mamatay na dahil sa'yo. A-toody-ta, a-toody-ta, a-toody-ta-ta. A-toody-ta, a-toody-ta, a-toody-ta-ta. Thumbs up, elbows back, feet apart, knees together, bottoms up, tongue out, eyes shut. A-toody-ta, a-toody-ta, a-toody-ta-ta. A-toody-ta, a-toody-ta, a-toody-ta-ta. Thumbs up, elbows back, feet apart, knees together, bottoms up, tongue out, eyes shut, turn around. A-toody-ta, a-toody-ta, a-toody-ta-ta. A-toody-ta, a-toody-ta, a-toody-ta-ta. A-toody-ta, a-toody-ta, a-toody-ta-ta. A-toody-ta, a-toody-ta, a-toody-ta-ta. Napakahusay ng inyong performance. Magaling! Magandang buhay mga bata! Ako nga pala si Teacher Danica, but you can call me Teacher Nika. Maliwanag ba? Opo, teacher. Kamusta mga bata? Maayos ba ang naging tulog nyo kagabi? Opo, teacher. Kayo po, teacher, kamusta po? Ako? Maayos ang aking naging pagtulog kagabi. Salamat sa inyong pagtatanong. Mga bata, napapansin ni teacher na parang walang lumiban sa klase. Pwede mo bang i-check, Cristel, kung tama si teacher na walang lumiban sa ating klase ngayon? Sige nga. Wala pong lumiban sa klase. Magaling mga bata, natutuwa si teacher na walang lumiban sa ating klase. Ngayon, humanda na kayo at makinig kay teacher. Ngunit, bago tayo tumungo sa ating aralin, ay kailangan kayo ay nakaupo ng maayos, nakatingin kay teacher at hindi maingay. Maliwanag ba? Opo. Ngayon mga bata, hindi ba't nagbigay si teacher ng takdang aralin sa inyo? Opo. Ngayon, kuhanin nyo ang mga ginawa ninyong takdang aralin at lumapit kayo sa harapan at pumila ng maayos para hindi magkagulo at iabot kay teacher ang inyong gawa. Maliwanag ba? Opo, teacher. Ngayon naman, dumako tayo patungkol sa mainit na panahon. O sige lang mga bata, sinong nakakalam patungkol sa mainit na panahon? Okay, sige ikaw nga, Ken. Teacher, kapag po mainit yung panahon, pawisin po kami at kailangan din po uminom ng maraming tubig. Okay, magaling. Tama ang inyong mga sinabi. Tama, kapag mainit ang panahon, dapat marami ang iniinom nating tubig. Kailangan makawalang basong tubig o higit pa ang inyong iniinom sa loob ng isang araw. Maliwanag ba?
Opo, teacher. Kapag mainit ang panahon, kailangan ninyong maligo araw-araw. Mga bata, pag mainit ang panahon, saan kadalasan tayo kaya pumupunta? Sa beach po, teacher. Magaling, pumupunta tayo dito para maglibang at mag-swimming nang dahil na nga mainit ang panahon natin. At ngayon, ipapakita ko sa inyo ang ilang ginagawa natin kapag maulap ang panahon. Dito sa unang larawan, makikita ang isang buong pamilya na masaya nagpipiknik habang maulap ang panahon. Dito masaya silang kumakain at nagsasalo-salo. Sa pangalawang litrato, dito makikita ang mag-aamang nagpapalipad ng saranggola. Dito sila masayang nagpapalipad habang malulam ang panahon. Dahil mahangin, ito ay mas tumataas pa. O mga bata, makakapag-relax at kayo ay mag-enjoy kapag maulap ang panahon. At kapag maulap ang panahon, ayain nyo ang inyong mga magulang para magkaroon din kayo ng bonding. Mga bata, maaari ninyo din gawin to kasama ang inyong mga magulang. Mga bata, ano nga ba ang dapat gawin kapag magsisimula na si teacher? Teacher, tatahimik at makikinig po. At uupo po ng maayos, teacher. Magaling mga bata, ano nga ba ang maulap na panahon? Kung inyong mapapansin, kapag maulap ang panahon, ito ay madilim, makulimlim, at may hangin tayong nararamdaman. At kapag ganito, ang ating panahon, nagkakaroon ng banding ang bawat pamilya. Kung saan, matatagpuan natin sila sa mga parke, ilalim ng puno, at kung saan na malilim din. Kapag maulap ang panahon, masaya ang bawat bata dahil nagpapalipad sila ng saranggola, nagtatakbuhan, at iba't ibang klase ng laro ang kanilang ginagawa. Kapag maulap ang panahon, laging tatandaan na ang ating panahon ay hindi sigurado. Laging magdadala ng payong o mga maaaring maipanangga kapag bigla ang bumuhos ang ulan, kagaya ng payong at raincoat at mga iba pa. Naiintindihan ba mga bata? Opo, teacher. Mabuti naman kung ganon. Mga kaalaman patungkol sa maulap na panahon ay isang malaking kahalagahan sa pang-araw-araw na buhay. Dito, magkakaroon ng bawat isa ng kaalaman at kahalagahan upang mapanatili ang kaligtasan at maging aware ang mga tao dito. Dito malalaman na mas dapat maging aware o handa sa anumang magiging uri ng ating panahon na pwede itong bumuhos na ulan sa maulap na panahon na hindi natin inaasahan at upang maiwasan ang anumang sakuna na pwedeng mangyari sa bawat isa. Lagi mag-iingat at magdadala tayo ng mga pamproteksyon at laging siguraduhin na hindi ito makakalimutan. Ngayon mga bata, si teacher ay magtatanong upang malaman ko kung nakikinig kayo at kung may natutunan kayo sa aking diskusyon. Maliwanag ba? Opo, teacher. Sabihin nyo kung tama o mali ang sagot nyo sa aking mga katanungan. Ang maulap na panahon ba ay nagdudulot ng pagbaha? Opo, kapag sobrang lakas po ng ulan na, ma'am. Ngayon, itaas ang kamay na nagsasabing maalinsangan. Sino naman kaya sa inyo ang nagsasabing hindi maalinsangan? Teacher, ako po. Magaling, tama ang sinabi mo, hindi maalinsangan kapag maulap ang panahon. At kayong lahat, magaling mga bata, tama ang inyong mga sagot sa aking tanong. Ngayon, talagang ang nakikinig kayo kay teacher dahil tama ang inyong mga sagot. Sa isang maliit na bayan kung saan may maulap na panahon, ang mga ulap ay nagdudulot ng kadiliman sa paligid ng mga tao at naglalakad sila na may dalang mga payong at kapote. Sa isang tahanan, si Miguel ay nagtataka tungkol sa mga iba't ibang hugis at kulay ng mga ulap. Nagsimula siyang mag-aral tungkol sa mga ito at natuklasan na ang mga ito ay binubuo ng mga patak na tubig na nag-iikot sa hangin. Natanto ni Miguel ang mga ulap ay naglalarawan ng kasalukuyang panahon at mahalaga ang pag-unawa sa maulap na panahon upang maghanda sa posibleng pag-ulan.
Ang kwento ni Miguel ay nagbibigay sa mga tao tungkol sa kahalagahan ng pag-unawa sa maulap na panahon at ang mga tao ay mas magiging handa at mag-iingat kapag dumating ang maulap na panahon. Okay mga bata, ang maulap na panahon ay binubuo ng mga patak ng tubig na nag-iikot sa hangin. May iba't ibang uri ng ulap tulad ng cumulus, stratus, cirrus, at nimbus. Ang cumulus clouds ay karaniwang nagpapakita ng magandang panahon at malambot na hugis tulad ng mga bulaklak. Ang stratus clouds ay maaaring magdulot ng maulap na panahon at nagtatagal ng mas mahaba kaysa sa ibang uri ng ulap. Ang cirrus cloud ay manipis at parang mga tali na nagpapakita ng magandang panahon. Ang nimbus clouds naman ay malaki at madilim.